Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Biyernes, October 24, 2025. Darata na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, DPWH nagsampa na ng kaso sa Office of the Ombudsman laban sa 22 opisyal at contractors na sangkot sa maanumalyang infrastructure project sa La Union at Davao Occidental. Senador Joel Villanueva naniniwalang harassment ang utos ng ombudsman na ipatupad ang dismissal order laban sa kanya noong 2016. Ombudsman Jesus Crispin Remulla tinawag na secret decision ang umano'y dismissal ng kaso ni Senador Joel Villanueva noong 2019. ICI nilinaw na pinaplansya pa ang proseso sa pagla-livestream ng pagdinig ng komisyon sa investigasyon sa anomalya sa flood control project. Panukalang batas na magpapabilis sa pagpapagawa ng mga classroom pinasasertipikahang urgent kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa atin namang Metro News, driver ng SUV na sinita ng LTO dahil sa paggamit ng blinker na bistong may pekeng baril at nagpapanggap na sundalo. Sa ating pong Science and Technology News, mRNA COVID vaccines mas napapahusay ang epekto ng immunotherapy cancer drugs. Sa atin namang lifestyle news, isa pang Hermes bag ng aktres na si Jane Birkin nakatakdang isubasta. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ng bass guitarist na grupong The Rolling Stones. Sino siya? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang babae sa Russia nagpapalit umano ng kulay ng mata habang nagbubuntis upang magkaroon ng blue eyes ang kanyang anak. Ang ating po oras, 6:39 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagsampa na ng kaso sa Office of the Ombudsman ng DPWH laban sa 22 opisyal na ahensya at mga kontraktor na sangkot sa umano'y maanumalyang infrastructure project sa La Union at Davao Occidental. Kahapon, sinamahan ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Andres Reyes si DPWH Secretary Vince Dizon sa paghahain ng kasong malversation at paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa 22 individual. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga isinampang kaso ay may kaugnayan sa proyekto sa La Union na kinasasangkutan ng Silver Wolves Corporation na sinasabing konektado kay Benguet Congressman Eric Yap. Kabilang din sa isinampang kaso ang malversation of public funds through falsification and public documents na may kaugnayan naman sa nadiskubreng ghost project sa Davao Occidental na kinasasangkutan ng St. Timothy Construction na pag-aari ng kontraktor na si Sara Diskaya. Samantala, AFP pinabulaan ng mayroon silang 15 billion pesos na ghost projects. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na meron silang umano'y ghost project na nagkakahalaga ng 15 billion pesos taliwas aligasyon ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga Jr. Ayon sa AFP, ang kumakalat na paratang sa social media at inulit pa ni Barzaga ay batay umano sa maling impormasyon. Nilinaw para sa datang lakas sa ilalim ng programang tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad at kikas ay diretsyong inilalabas sa Department of Public Works and Highways ang pondo at hindi sa AFP. Tanging tungkulin lamang ng militar ang pagtukoy kung anong infrastruktura ang kailangan tulad ng mga barracks, ospital, training facilities at access road na mahalaga sa kahandaan ng kanilang misyon. Idinagdag pa ng AFP ang DPWH ang nangangasiwa sa lahat mula yan sa planning, bidding, construction
hanggang sa inspeksyon ng mga proyekto at kapag nakumpleto at nakapasa sa pamantayan ng gobyerno ay tsaka pa lamang ito sasalin sa AFP. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, naniniwala si Senador Joel Villanueva na posibleng harassment ang balak na paghiling ng Office of the Ombudsman kay Senate President Tito Soto na ipatupad ang dismissal order laban sa kanya noong 2016. Ang dismissal order ay kaugnay sa kinaharap nitong kaso ng hindi tamang paggamit ng 10 million pesos pork barrel noong siya pa ay kinatawan ng SIBAC party list. Kaugnay nito, naglabas si Villanueva ng bahagi ng desisyon ng Ombudsman noong July 31, 2019 kung saan naka-highlight dito na dismissed ang kasong malversation of public funds at falsification dahil sa kawalan ng probable cause laban sa kanya. Naka-highlight din sa desisyon na pineke ang kanyang pirma. Ibinahagi rin ng senador ang certification mula sa Sandigan Bayan na nagsasaad na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso at certification mula sa ombudsman na nagsasaad naman na wala siyang nakabinbin na kasong kriminal at administratibo. Ang mga certification ay may parehong petsa na September 10, 2025. Nang matanong naman si Villanueva kung bakit ito kumuha ng certification, inihayag ng senador na pinaghahandaan na niya ang posibleng harassment at fake news laban sa kanya. 774 Balita Ngayon. Tinawag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na secret decision ang pag-dismiss noong 2019 ni dating Ombudsman Samuel Martires sa kaso ng umano'y hindi tamang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Remulla, lumabas lang ang impormasyon hinggil sa pagkakadismiss ng kaso matapos siyang i-anunsyo na hihilingin niya kay Senate President Tito Soto na ipatupad ang dismissal order ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 laban kay Villanueva. Inihayag pa ni Remulla na walang naglabas ng naturang desisyon noon at kahit si Villanueva ay tahimik lang hinggil dito, kaya walaan niyang nakakaalam na dismiss na pala ang kaso. Nilinaw naman ni Remulla na hindi niya hinaharas si Villanueva, kundi nais lang sana niyang ipatupad ang naunang kautusan. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret decision? Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa pang balita, ilan pang senador nagsasapubliko na rin ng kanilang mga SALN. Narito po ang report ni Conde Bata. Conde. Aabot sa 89.5 million pesos ang assets at net worth ni Senator Sherwin Gatchalian. Batay ito sa isinapubliko niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN as of December 31, 2024. Kabilang sa mga ari-arian ni Gatchalian ang 2 residential condominium at mga personal properties tulad ng cash, shares ng stocks at sasakyan. Wala namang idineklarang liabilities o utang ang senador. Samantala, higit 1 bilyong piso o 1.05 billion pesos naman ang joint SALN ni Senator Raffy Tulfo at kanyang asawang si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Ang combined net worth ng mag-asawa ay aabot ng 376 million pesos na siyam na real estate properties at 280 million pesos na halaga ng mga sasakyan at bank accounts. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon.
Dilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na pinaplansya pa nila ang proseso at guidelines sa pagla-livestream ng mga proceedings ng komisyon kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Mababatid na inanunsyo ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa hearing sa Senado noong Miyerkules na simula sa susunod na linggo ay ila-livestream na ang mga pagdinig ng ICI. Sa inilabas na statement ni Reyes kahapon na binasa ni ICI spokesperson Brian Kitosaka, sinabi nitong batid nila ang panawagan ng publiko para sa mas transparent na pag-iimbestiga sa anomalya, kaya ipatutupad nila ang live streaming sa mga pagdinig sa lalong madaling panahon. Gayunman, kasalukuyan pang binubuo ng ICI ang rules at procedure sa pagpapatupad nito. Kailangan na niyang isaalang-alang ang mga sensitibong impormasyon at ang mga karapatan ng mga resource person. Samantala, nilinaw din po ni Reyes ang kanyang naging pahayag na tumanggap ng 1% voucher ang nasunog na opisina ng DPWH sa Quezon City. Paglilinaw nito, ito ay alegasyon pa lamang mula sa testimonya ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa kanyang pagharap sa komisyon at patuloy pa rin nila itong biniberipika. US infrastructure investor buo ang tiwala sa Pilipinas sa kabila ng issue sa flood control. Detalye po ay hatid ni Chanel Salazar. Nananatiling buo ang tiwala ng US-based infrastructure investor na I-Squared Capital sa Pilipinas sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot sa ilang flood control projects ng pamahalaan. Sa courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, pinuri ng I-Squared founder at chairman na si Dr. Sadek Waba ang mga reformang ipinatupad ng administrasyon na anyay lalong nagpatatag sa investment climate ng bansa. Ayon kay Waba, nananatiling kaakit-akit ang Pilipinas para sa long-term infrastructure growth. Nangako rin siya na patuloy na maglalagak ng puhunan sa bansa kabilang ang pagpapalawak ng Royal Cold Storage Facility sa Bulacan. Tinatayang umabot na sa $2 billion ang kabuang puhunan ng I-Squared Capital sa bansa na sumasaklaw sa mga sektor ng enerhiya, logistics at transportasyon. Isa ang I-Squared Capital sa pinakamalaking dayuhang mamumuhunan sa bansa at patuloy nitong nakikita ang Pilipinas bilang matatag na partner sa pag-unlad ng infrastruktura. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Mas paigtingin pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa ng pamahalaan sa mas abot kayang pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa National Housing Expo 2025 sa World Trade Center, sinabi ng Pangulo na ngayong taon ay nasa mahigit 57,000 miyembro ng pag-ibig ang nakalipat na sa sariling tahanan. Umabot din sa 75 billion pesos ang naipautang ng ahensya na nakatulong sa 3 milyong Pilipino. Ayon sa Pangulo, patuloy na palalawakin ng gobyerno ang mga programang pabahay upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso, at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Dagdag pa ng Pangulo, sa ilalim na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program, maaaring makakuha ng pabahay ang mga may mababang kita, mga OFW at 4PIS beneficiaries na may interes na kasing baba ng 3% kada taon. Kasabay din ang National Shelter Month, ipagkakaloob ng gobyerno ang mga notice of approval at certificate of entitlement sa mga residente sa Los Baños, Lucena, Iloilo at Caloocan City bilang patunay ng pagmamay-ari nila sa lupang tinitirahan. 774 Balita Ngayon.
Hiniling naman ni Senador Bam Aquino na sertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senate Bill number 121 o ang Classroom Building Acceleration Program o CAP bilang solusyon sa malaking kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ito ay matapos aminin ng DPWH sa budget hearing na 22 lamang na silid-aralan ang completed o natapos na para sa taong ito na malayo sa target na 1,700 classrooms na kailangan matapos ngayong 2025. Iginit ni Aquino na bagamat kabilang na sa priority measures ng 20th Congress ang panukala, dapat pa rin itong is-certify as urgent ng Pangulo upang mapabilis ang pag-aproba ng panukala at maisakatuparan na rin ang mabilis na proseso ng pagpapatayo ng mga classroom. Kapag naging ganap na batas, aalisin na ng mandato o aalisan na ng mandato ang DPWH sa pagpapagawa ng mga silid-aralan at ang pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom ay direktang ipapadaan na sa mga LGU. Sa ilalim ng panukala ay papayagan ng mga LGU at NGO na magtayo ng mga classroom alinsunod sa mga pamantayan at alituntunin ng Department of Education. Samantala, Japan nag-donate ng makabagong kagamitan para sa kabuhayan ng mga PWD sa Cainta. Gina Mapes sa report. Tumanggap ng mga makabagong kagamitan mula sa Japan ang mga person with special concerns o PWD na nanunuluyan sa tahanang walang hagdanan sa Cainta, Rizal. Isinagawa ang turnover ceremony ng project for the provision of equipment for improving the livelihood of persons with disabilities sa pangunguna ng Embassy of Japan at tahanang walang hagdanan incorporated sa ilalim ng Grant Assistance for Grassroots Human Security Project o GGP. Nagkaloob ang Japan ng mga kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit $55,000. Kinabibilangan ito ng 10 makabagong makina na gagamitin sa paggawa ng wheelchairs at iba pang assistive devices. Ayon kay Second Secretary Yuta Kurokawa, ang donasyon ay bahagi ng Official Development Assistance o ODA ng Japan na nakatuon sa human security upang matiyak na ang bawat individual, lalo na ang mga mahihina at may kapansanan ay may dignidad at pagkakataon sa pag-unlad. Sa kanyang talumpati, sinabi ni tahanan President and CEO Felix Gonzalez Jr. na ang proyekto ay hindi lamang tungkol sa mga bagong kagamitan, kundi simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at pagkilala sa kakayahan ng bawat Pilipino, lalo na ang mga person with disabilities. Ang turnover ng mga gamit na pinangunahan ni Kurokawa ay sinaksihan ng mga opisyal ng tahanan at mga opisyal ng pamahalaan sa pangunguna ni Rizal Governor Nina Richie Inares. Ang Tahanang Walang Hagdanan Incorporated, isang institusyon na tinatag noong 1973 ay nagbibigay ng rehabilitation, skills training at sheltered workshop para sa mga taong may orthopedic disabilities. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag-ikapito ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang isang lalaki na hinuli ng Land Transportation Office o LTO makaraang matuklasan na bukod sa paggamit ng blinker sa kanyang SUV ay mayroon din itong peking baril at nagpapanggap pang sundalo. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, nakasabay niya sa EDSA ang sasakyan na gumagamit ng blinker at napansin din niyang temporary plate lang ang mayroon nito. Chinek ng LTO ang temporary plate at wala silang nakitang record kaya agad nilang pinatabi ang sasakyan. Nagpakilala naman ng lalaki na sundalo at nagpresenta ng ID. Sa inisyal na pag-iimbestiga ng LTO, nadiskubre nilang hindi tunay na sundalo ang lalaki at gumagamit siya ng peking ID. Nang dalhin ng SUV sa LTO Central Office, lumitaw sa verifikasyon ng LTO Law Enforcement Service na may opisyal na plaka na pala ang sasakyan na ibinigay dito noong 2023, ngunit hindi ito nakakabit. Nang inspeksyonin ng sasakyan, nakita rin ang isang peke o replika ng baril at ilang piraso ng tunay na bala ng 9mm. Muso dito, dinala ang driver sa Quezon City Police District upang lalo pang maimbestigahan at maihanda ang mga kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates.
Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 34 centavos, 67 pesos and 76 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 93 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 56 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Noto results. Noto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iyahatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi October 23, 25, 14, 26, 40, 4 at 22, kung saan walang nanalo ng 127 milyon, 118,438 pesos and 80 centavos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 12, 23, 24, 29, 20 at 26, kung saan walang maswerteng nanalo ng 39 milyon, 93,928 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, mRNA COVID vaccines, mas napapahusay ang epekto ng immunotherapy cancer drugs. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Maaaring magbigay ang bakuna laban sa COVID-19 ng isang magandang benepisyo para sa ilang cancer patient tulad ng muling pagsaaktibo ng kanilang mga immune system upang makatulong na labanan ang mga tumor. Sa isang preliminary research na nakalimbag sa journal Nature, ang mga individual na may advanced lung o skin cancer na umiinom ng ilang mga immunotherapy drugs ay posibleng mabuhay ng mas matagal kung naturukan sila ng Pfizer o Moderna sa loob ng 100 araw na pagsisimula ng kanilang treatment. Ayon sa mga researcher mula sa MD Anderson Cancer Center ng Houston at sa University of Florida, lumilitaw na tumutulong sa immune system ang molecule o mRNA na nagpapagana sa mga nabanggit na bakuna na tumugon ng mas mahusay sa cutting-edge cancer treatment. Ang messenger RNA o mRNA ay natural na matatagpuan sa bawat cell at naglalaman ito ng mga genetic instruction para sa ating mga katawan na mag-produce ng mga protina. Una nang nagtaas ng pag-aalinlangan si U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. sa epekto ng mga mRNA vaccine na nagbunsod na $500 milyon na pagbawas sa pondo para sa ilang paggamit ng teknolohiya. Ngunit natuklasan ng research team na may hatid pala itong magandang resulta, kaya naman naghahanda sila ng masigit pang pag-aaral upang mabatid kung dapat na ipare sa mga mRNA coronavirus vaccine sa mga cancer drug na tinatawag na checkpoint inhibitor, isang pansamantalang hakbang habang nagdidisenyo ito ng mga bagong mRNA vaccine para magamit sa cancer. Bagamat kilala bilang Nobel Prize-winning technology sa likod ng mga COVID-19 vaccine, matagal nang sinisikap ng mga siyentipiko na makabuo ng personalized mRNA treatment vaccines na nagsasanay sa mga immune cell para makita ang mga natatanging katangian ng tumor ng isang pasyente. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isa pang Hermes bag ng aktres na si Jane Birkin nakatakdang isubasta. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Isang Hermes handbag na dating pumumayari ng aktres na si Jane Birkin ang isusubasta sa Abu Dhabi sa Disyembre, kasunod ng record-breaking na pagbebenta ng orihinal na Birkin bag sa halagang mahigit $10 million. Ayon sa auction house na Sotheby's, ang bag na tinaguriang Birkin Voyager ay may tinatayang halaga na nasa pagitan ng $230,000 at $430,000. Inirigalo kay Birkin ng Hermes ang itim na leather handbag noong 2003 at isa ito sa 4 na pag-aari ng celebrity matapos i-auction ang orihinal na bag upang makalikom ng pera para sa isang AIDS charity noong 1994. Ang isang ito ay unang na-auction noong 2007 upang tumulong sa human rights organization at napunta sa isang pribadong koleksyon. Namumukod tangi ang Birkin Voyager na may handwritten notes sa French mula mismo kay Birkin, kung saan nakasulat ng mga katagang may Birkin bag, may globe-trotting companion.
Samantala nakatakda namang i-display ang bag sa Abu Dhabi mula December 2 hanggang December 5. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774. Your Ultimate Music Radio. Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ng bass guitarist ng grupong The Rolling Stones. Sino po siya? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. October 24 taong 1936, isinilang ang original bass guitarist ng grupong The Rolling Stones na si William George Wyman o mas kilala bilang si Bill Wyman. Naging bass guitarist si Wyman ng banda mula 1962 hanggang 1993. Kabilang si Wyman sa mga tumugtog sa iconic hits ng The Rolling Stones tulad ng Paint It Black, I Can't Get No Satisfaction at Jumpin' Jack Flash. Si Wyman din ang unang miyembro ng The Rolling Stones na naglabas ng solo album noong 1974 na pinamanggatang Monkey Grip. Mula 1997 hanggang 2018, naging vocalist at bass guitarist naman si Wyman ng binuo niyang English blues rock band na Bill Wyman's Rhythm Kings. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang pong balitang kakaiba, isang babae sa Russia nagpapalit umano ng kulay ng mata habang nagbubuntis upang magkaroon ng blue eyes ang kanyang anak. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyosik. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nag-viral sa social media ang isang babae makarang ibahagi nito sa isang podcast na sumailalim siya sa isang procedure upang mapalitan ang kulay ng kanyang mga mata habang siya ay nagbubuntis. Ito ay upang magkaroon ng blue eyes ang kanyang baby kapag isinilang na siya nito. Isinilang na niya ito. Ang naging payag niya ng babaeng ito ay umani ng samot-saring reaksyon sa social media kung saan karamihan ay nagdududa kung posible bang mapalitan ang kulay ng mata ng ipinagbubuntis na sanggol kung ang ina ay magpapalit ng eye color habang siya ay nagbubuntis. Ibinahagi naman ng babae na isa ring cosmetologist na posible itong mangyari dahil automatic anyang nagre-rearrange ang DNA ng isang tao. Gayunman, marami pa rin ang hindi naniniwala sa claim ng babae kung saan man may pabiro pang nag-comment na sumailalim siya sa laser removal bago siya magbuntis para walang buhok ang kanyang anak kapag isinilang na siya. O isinilang na niya ito. May isa namang nag-comment rin na nag-viral siya nag-aral siya ng German para may alam ng foreign language ang kanyang anak kapag isinilang na niya. Kakaiba na talaga ngayon, no? Yung mga ganito na pala. Alam mo, ako, mas importante pa rin sa akin yung natural. Walang tatalo sa natural, no? Yung anumang biyaya ang nabigay ng Panginoon sa iyo, natural. At yun ang pinaka long lasting. Walang makakaano sa natural na biyaya, no? Okay, walang makakapantay. Okay. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, mga kanyusik, ito muna ang ating question of the day. Ang ating pong bibigyan ng ating opinion ngayong araw po ng Biyernes.
Ngayong ilang buwan na lamang bago ang Kapaskuhan, gumanda ba o lumala ang kalidad ng inyong pamumuhay at bakit? Ayan. Ipadala na po mga kanyusik ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari na rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, October 24, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo, at napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 62 days bago ang araw ng Pasko.